Paano mo haharapin ang isang sitwasyon kung makakaharap mo ang isang demonyo at isang grupo ng malalaking demonyo? Makakaramdam ka ba ng takot o pipiliting labanan sila gamit ang iyong sariling lakas? Kung hindi mo alam ang tamang sagot sa tanong na ito, sa video na ito, gagabayan kita kung paano harapin ang anumang espiritual na panganib. Ibabahagi ko sa iyo ang mga talata ng Biblia na nagpapalakas sa ating loob at nagpapatakot sa mga demonyo. Huwag mong pabayaang matalo ka ng takot, bagkus, tuklasin natin ang kapangyarihan ng salita ng Diyos na magpapalayas sa mga ito. Hindi matagumpay ang anumang demonyo kapag ipinahayag mo ang mga banal na kasulatan sa pamamagitan ng iyong tinig. Kung nais mong malaman kung ano-ano ang mga ito, inaanyayahan kita na panoorin ang video na ito ng buo. Sa ating komunidad ng mga Kristiyano, hindi gaanong karaniwan na pag-usapan ang dyablo at kung paano tayo dapat magtagumpay laban sa kanya para protektahan ang ating buhay. Sa totoo lang, hindi lahat ay handang harapin ang mga aspeto ng espiritual na mundo, marami ang natatakot at mas pinipili na huwag pagtuunan ito ng pansin. Ito ang dahilan kung bakit ko tinanong kung paano mo gustong umaksyon kung sakaling harapin mo si Satanas ng personal. Ang pinakaunang hakbang na kinakailangang gawin ay pag-unawa kung sino ang ating pinakamalupit na kalaban upang magkaroon ng tamang kaalaman. Sa bandang huli, walang pumapasok sa isang laban ng walang paghahanda, nang hindi alam kung ano ang kanilang kakaharapin. Sa kabilang banda, ang may wastong kaalaman at paghahanda ay may malaking tsansa na magtagumpay. Subalit bago tayo magpatuloy, nais kong hilingin na mag-subscribe ka sa aking channel at buksan ang mga abiso upang makatanggap ng mga update tungkol sa mga bagong video. Sa pamamagitan nito, ikaw ay tumutulong sa aming ministeryo na makarating sa higit na maraming tao. Importante rin na ibahagi ang video na ito sa WhatsApp, dahil ito ay maaaring magligtas ng mga buhay. Maraming tao ang maaaring nangangailangan ng tulong, at maaaring gamitin ka ng Diyos upang magpatulong sa kanilang mga buhay. Amen. Kaya't magpatuloy tayo. Isang mahalagang bagay na kailangan mong malaman, ay ang mga demonyo, ay hindi kasing makapangyarihan kung paano iniisip ng maraming tao, at ito ay malinaw na inilahad sa 1 Juan 4:4. Basahin ang nakasulat doon. Kayo'y mga anak ng Diyos at kayo'y nananaig laban sa mga huwad na propeta, sapagkat ang nasa inyo ay higit sa nasa mundo. Tingnan, mga minamahal na kapatid, ang kapangyarihan na nasa atin ay mas malakas at makapangyarihan kaysa sa dyablo at sa kanyang mga demonyo. At ang nasa atin ay ano? Ito ay ang banal na espiritu ng Diyos. Ang tanong ay, kung tayo ay nag-alay na ng ating mga buhay kay Jesus, hindi ito nangangahulugang maaari nating babaan ang ating mga bantay. Ang mga demonyo ay maaaring magdulot ng malalaking problema sa buhay ng mga tao, ngunit para sa ating kapayapaan, sila ay hindi matalo. Sa ibang salita, sila ay maaaring talunin, at tayo ay may kapangyarihan na harapin sila. Kaya't napakahalaga na malaman natin ang kapangyarihan na ibinigay sa atin ng Diyos. Ang mga masasamang nilalang na ito ay kumikilos sa espiritual na larangan, naghihintay ng pagkakataon ng kahinaan upang makapasok sa ating mga buhay. Ngunit may isa pang talata sa Biblia na nagbibigay sa atin ng napakalaking kapangyarihan, at ito'y ayaw ng dyablo na malaman mo. Ipinakikita sa atin ito sa Santiago 4:7, magpakumbaba kayo sa harap ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo, at tataka siya sa inyo. Napakagaling, di ba? Sa simpleng pangungusap na ito, ikaw ay may hawak na susi para harapin ang dyablo at piliting paalisin siya. Ang unang hakbang ay ang pagpapakumbaba sa harap ng Diyos, na nangangahulugang iiwan natin ang ating sariling lakas, karunungan, at susundan ang kalooban ng Panginoon. Ito ang pangunahing hakbang upang mapanatili ang ating sarili, laban sa mga pag-atake ng dyablo. Baka tinatanong mo sa iyong sarili, pero paano natin malalabanan si Satanas, Bruno? Ang sagot ay nasa paghahanap ng patnubay ng Diyos. Kung nararamdaman mo na ikaw ay nasa ilalim ng espiritual na pag-atake, at parang lahat ay nagiging masama, mahalaga na pag-isipang mabuti kung ikaw ba ay naglalapit sa Diyos, kung ikaw ba ay nananalangin at nagmumuni-muni sa kanyang salita. Hindi nais ng Satanas na ikaw ay maghanap ng presensya ng Panginoon, kaya't siya ay maglalagay ng mga po at mga pananakot upang ilihis ang iyong pansin, dahil ito ang paraan kung paano siya magpapatuloy na umasta sa iyong buhay. Kapag tayo ay lumalayo sa harap ng Diyos, binubuksan natin ang pintuan para sa kaaway na mag-umpisa ng kanilang mga hakbang, lahat ng ito ay dahil sa mga kagustuhan nating mga kasalanan. Mga kapatid, mayroong isang rebelyon sa ating laman na nagdudulot sa atin na pagnanaisin ang mga kaligayahan ng sanlibutan kaysa sa mga bagay na espiritual. At dahil sa mga paglilinlang na ito, tayo ay nauubusan ng lakas na magdasal, magbasa ng Biblia, at maging pumunta sa simbahan. Gayunpaman,
ang katotohanan ay kailangan nating pakainin ang ating espiritu ng mas maraming beses kaysa sa ating laman. Isaalang-alang ang babala na ibinigay sa atin ng Apostol Pablo. Ang mga naghahangad ayon sa laman ay may naghahangad ng mga bagay na naukol sa laman, ngunit ang mga naghahangad ayon sa espiritu ay may naghahangad ng mga bagay na naukol sa espiritu. Ang isipan na pinamumunuan ng laman ay nagdudulot ng kamatayan, ngunit ang isipan na pinamumunuan ng espiritu ay nagdudulot ng buhay at kapayapaan. Mahalaga na hindi tayo sumusunod sa mga kagustuhan ng laman, sapagkat kung tayo ay gagawa nito, binubuksan natin ang pintuan para sa kaaway. Hindi tayo maaaring magbigay sunod lamang kay Jesus sa ilalim ng mga partikular na aspeto ng ating mga buhay. Kinakailangan ng Diyos ang ating kabuuang pagsunod, kung saan kinakailangan nating hanapin siya ng patuloy, at ito ay upang ipakita sa dyablo na tayo ay lubusang umaasa sa Panginoon. Dapat nating malaman na ang ating buhay ay hindi nagmula sa ating sariling pagsusumikap, kundi ito ay isang pahintulot ng Diyos. Ikaw ay natulog kagabi at nagising kaninang umaga hindi dahil sa sarili mong kagustuhan, kundi dahil sa pahintulot ng Diyos. At maraming mga tao ang natutulog kagabi at hindi nagising kaninang umaga. Bakit? Dahil wala tayong kontrol sa mga darating na pangyayari, kaya't kinakailangan nating lubusan na magtiwala sa Panginoon. Kaya't mga minamahal na kapatid, ang otoridad na mayroon tayo laban sa mga puwersa ng kasamaan ay isang biyayang nagmumula lamang mula sa isang buhay na inilalaan sa pakikisama sa Diyos. Ito ay eksaktong ang nais ng kaaway na itapon sa atin. Inilalatag sa atin ng kasulatan kung paano niloko ng dyablo si Eva, na nagtulak sa kanya na kumain ng bawal na prutas, dahil ang kanyang layunin ay ilayo siya sa kalapit-kapit na relasyon sa Diyos at sa paraang iyon, itakwil ang kanyang otoridad. Sa parehong paraan, ito ang kanyang nais na gawin sa iyo, na hindi mo maunawaan ang kapangyarihan na nasa iyong loob. May mga taong mayroon ng relasyon sa Diyos, ngunit iniilang ang kanilang pangunawa, at may mga iba na hindi nagpapalago ng isang buhay ng pakikisama sa Panginoon, kaya't madaling mahulog sa mga malalalim na epekto nito. Mayroong isang kapanipaniwala kwento sa Biblia na nagpapakita ng malinaw kung paano ginugol ng dyablo at ng kanyang mga demonyo ang kanilang lakas upang pigilan kang maunawaan ang kapangyarihan ng pagsunod sa Diyos. Sa Aklat ng Mga Gawa, matatagpuan natin ang kwento ni Apostol Pablo na nagpapakita ng mga makapangyarihang milagro. May isang grupo ng mga tao na nagnanais na gayahin ang kanyang mga gawa, ngunit hindi nila binigyang pansin na ang pagsunod sa Diyos ay ang susi upang labanan ang kasamaan. Ito ay ang pito na mga anak ni Seva, isang Judyo na pari. Isang beses, isang masamang espiritu ang sumalubong sa kanila, kilala ko si Jesus at si Pablo, pero sino kayo? Ang espiritu na ito ay sumalakay sa kanila at labis na pinahirapan sila, hanggang sa sila ay tumakas na hubot-hubad at nagdurugo. Sinikap nilang palayasin ang mga demonyo na walang angkop na otoridad, at ang espiritu ng kasamaan mismo ay kinilala si Jesus at si Pablo dahil sila ay sumusunod sa kalooban ng Diyos. Dahil sa kanilang paglabag, ang grupong ito ay sumalubong sa matitinding problema nang makaharap nila ang kasamaan. Ang kanilang pagtangka ay nagdulot ng hirap pagkawala ng kanilang kasuotan at desperadong pagtakas. Mga minamahal na kapatid, sila ay nakisali sa isang labanang espiritual na walang kaalaman, walang pananampalataya, at walang pakikisama sa Diyos, at ito ay nauwi sa pagkatalo. Mahalaga ang pag-unawa sa ating kaaway, dahil sa maraming pagkakataon tayo ay tatawagin na magpasya kung alamin natin ang otoridad ng Diyos o tatangging magpahintulot sa Diyos na makialam sa ating mga buhay. Kaya't pinili kong gumawa ng video na ito upang matutunan mo ang aral mula sa talatang ito sa Santiago 4:7, magpakumbaba kayo sa harap ng Diyos. Labanan ninyo ang dyablo at tatakas siya sa inyo. Amen. Mga minamahal na kapatid, ang susi ay nasa pagsunod. Sinabi mismo ni Jesus na sa pagsunod natin sa kanyang salita, tayo ay nananatili sa kanya, at ang ating mga dalangin ay ikinakatupad. Kailangan nating maunawaan na tayo ay pag-aari ng Panginoon, at siya ang nagproprotekta sa atin. Hindi natin dapat pahalagahan ang mga bagay na may kaugnayan sa mundong ito. Amen. Mahalaga na ang ating paglalakbay ay dapat ayon sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Nais kong ibahagi ang isang salmo na nararapat mo ng pagtuunan ng pansin at basahin palagi kapag nararamdaman mong takot sa mga kalaban at kakaharapin mong mga espiritual na pagsubok sa buhay mo, okay? Narito ang nakasulat, Panginoon, marami ang aking mga kaaway. Marami ang bumabangon laban sa akin. Madalas ang nagsasabing wala akong kaligtasan sa Diyos. Ngunit ikaw, Panginoon, ang aking tagapagtanggol, ang aking karangalan, ang nagbibigay bukas ng aking ulo.
Sa tuwing ako'y tumatawag sa iyo, iyong dinirinig ako mula sa iyong banal na bundok. Kapag ako'y natutulog at nagigising, alam kong ikaw, Panginoon, ay aking kasama. Hindi ako natatakot, kahit libo-libong kalaban ang nagsisikap laban sa akin. Aleluya, mga kapatid! Gawin mong sandata ang mga salitang ito sa iyong mga panalangin. Patuloy kang maging matapat dahil nananatili ang Diyos sa iyong tabi, nagbibigay ng proteksyon at kaligtasan. Simulan mong hanapin ang presensya ng Panginoon mula ngayon, sapagkat ang wakas ng mga panahon ay malapit na at lalo itong nagiging maliwanag sa atin araw-araw. Huwag kalimutan ang mga iba pang video na aming ginawa tungkol sa digmaan sa Israel at hinggil sa mga tanda ng wakas ng panahon at maging handa ka sa mga darating. At kung nais mong matuto pa at lumapit sa Diyos, nais kong imbitahan ka na mag-aral ng teolohiya kasama kami online. Ako ay mag-iiwan ng impormasyon sa unang comment na itinampok. At huwag kalimutan ang pag-like at pag-subscribe sa channel para patuloy nating alamin ang mga misteryo ng Biblia. At kung ikaw ay may mga tanong o paksa na nais nating tuklasin sa mga darating na video, iwan mo ito sa mga komento. Maglago tayo magkasama sa pananampalataya at kaalaman tungkol sa Diyos. Magkita tayo sa susunod na video.